Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng pre-operation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi ko po akalain, sir, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga na iyon ang objective mo. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, yung totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for that. You are cited in contempt. Yung sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales, maraming paraan para patayin si Morales, and hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing, kung i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatayan, dahil hindi natin nakumpronta si James Kumar as to the veracity of that conversation. So, I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. Kasi very serious yung sinasabi nitong former Napolcom personnel na si Picoy, kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung nasabi na, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero, paano ka, alam ko yung ginawa mo ngayong Descartes, afterthought na lang, gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, diskarte mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dala mong papel, para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yun. Sinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandun si Morales, nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging pulis, hindi ka nga naging PDEA. Na Polcom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka bigay ng expert opinion sa amin? This committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling video recording sa CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing, tapos kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako 2 kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng
Kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yon na nanluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po nung sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na 2 bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa 2. Hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magloko? Lukuhin si itong kausap mo? Para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir, yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon. At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-usap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, iyan po ay lahat ay kisang katang-isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng pre-operation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Diba? Hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang, ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga na iyon ang objective mo. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba, maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, yung totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for that. You are cited in contempt. Got the concurring vote of Senator Jingo Estrada as far as citing in contempt of Picoy Santiago. So that's for the record. Because according to our rules, I need to get 1 concurring vote. Kaya despite the absence of an objection, still, I need 1 concurring vote. And I got the concurring vote of Senator Jingo. Thank you for that support, Senator Jingo Estrada. You may have the floor now. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed with the questioning for Mr. Morales, I have conversed with the lawyer of James Kumar, and with the permission of the chair, if you will allow it, if he can participate virtually, Mr. Chair. Are you listening, Mr. Chair? Please, continue. No, I'm listening. If I have conversed with the lawyer of Mr. Kumar, with the permission of the committee, with the chairman of the committee, if you can participate virtually from the hospital, Mr. Chair. Well, he is within Philippine jurisdiction, and because of his medical condition, we can allow that, Your Honor. Sir, we are just getting the clearance now from Dr. Lapitan, Your Honor. All right. And we have sent Matatagal already ba? the link. Just a few minutes, Your Honor. Because Dr. Lapitan is in Makati Med naman, sir. All right. How many minutes are we going to wait? Just 5 minutes. All right. While we are waiting, I'll just proceed with the questioning of Yes, go ahead. to Mr. Morales. Okay, Mr. Morales, bigyan na lang kita ng isang pagkakataon pa para malinis yung pangalan mo. Yes, Tinanong Mr. kita nung Chairman. second hearing ng komite, if you misrepresented yourself sa personal data sheet na sinabit mo sa PIDEA, that you were not dropped from the PNP roll and was not dismissed and suspended. Yung personal data sheet mo, yung PDS mo, was made under oath. Tama ba ako? Was it made under oath? Your Honor, nasagot ko na po yan, Your Honor. Just answer me. Was it made under oath? Lahat po ng sinasubmit ko po sa PIDEA, particular po doon sa PDS, ay lahat naman po ay under oath. Alright. So, kung under oath yan, so you misrepresented yourself, so malinaw na doon pa lang sa PDS mo ay nagsisinungaling ka. No, Your Honor.
Sapagkat nasagot ko po na ako po ay nag-comply doon po sa hiningi ng recruitment committee doon po sa PIDEA. No. I'm not, wait. May I interrupt? I am not talking about your compliance. I am asking you if you misrepresented yourself. Dahil anong last hearing, question number 25, have you ever been separated from the service in the following modes: resignation, retirement, drop from the rolls, dismiss, termination, end of term? Sinabi mong no. Inuulit ko lang yung tanong ko sa iyo nung nakarang hearing. No, Your Honor. Hindi ko po nilagay mo no, wala pong misrepresentation na Mr. Chairman. Ano tawag mo doon? Ito po yung yung recruitment committee, sila po yung nagpa-comply sa akin. May mga bagay po nung mga panahon na yon na wala po akong impormasyon patungkol po doon sa mga pinahingi sa akin ng PIDEA. Kaya po nung ako ay pinag-comply nila, ako naman po ay nag-comply, kaya po ako tinanggap nila, Your Honor. Yun naman po yun eh. Ang pagkakatanggap po nila base doon sa pagkakakompleto ko ng mga papeles. May mga panahon na mga katanungan na hindi ko po masasagot, gawa po, Your Honor, na wala po akong impormasyon o eksaktong impormasyon sa mga bagay na naitatanong sa akin. At ito po, Your Honor, ay aking na-comply. Ang PIDEA po, nung ako ay nag-apply, sila po yung nanghingi ng mga dokumento at ito po ay na-produce ko naman po, Your Honor. Sandali lang, malayo na yung mga sagot mo eh. Alam mo, Ginoong Morales, binibigyan na nga kita ng pagkakataon eh. Tinanggap ka ng Philippine National Police. Sinabi mo, 1993 of April. Hindi mo na nalaman kung kailan ka na-dismiss from the service. Hindi sinabi mo, hindi mo maalala. Itong pagpasok mo sa PIDEA, 2008, April. Okay? No, Your Honor. 2009 po ako, Your Honor, Sige, nung 2009. Alright. na-appoint sa PIDEA. Okay, 2009. Naalala mo, inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na isinulat mo, no. Having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala na yung mga sinasabi mo? Ito yung mga documentary evidence Your na Honor, hawak ko ngayon. ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Mr. Chair, Recruitment hindi Committee, ko malaman Your kung Honor. anong... You just answer the question. Answer the question directly. Huh? Thank you. Maliwanag po, Mr. Chair, na hawak ko na po yung mga documentary evidence na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Dahil dito pa lang, pati sa question number 2033, have you ever been formally charged? Sinabi niyang no. Have you ever been guilty of administrative offense? Sabi niya no. Yung have you ever been formally charged? Sinabi niya no. Ang dami niyang kaso na binanggit ko na yung mga during the previous hearings. Mr. Chairman, Yes, tanongin mo na kita, follow-up question. Bakit nakalagay doon no? Bakit Mr. no ang Chairman, nilagay mo? maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS? Sapagkat yung ipinakikita niya ngayon na PDS ay pawang Xerox copy. Your Honor, Okay, may we request napakatagal na po niyan. At ito pong... Sige, kunin natin yung original PIDEA, copy. submit you the original copy. Where's the original copy of his PDS? I will ask our personnel officer right now to question. Mr. Chairman, if I may, Senator Yes, go Jinggoy, ahead. Go ahead. ang dami na nating hearing dito. Wala pang pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon, siya yung manghihingi ng original. Kung ano man ng kopya meron si Senator Jinggoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon.
bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Wag na po natin pahabain. Your Honor, Mr. Chairman, ito pong pagtungo ko rito ay bilang resource person, kaugnay po doon sa PIDEA Leaks. Patungkol po doon sandali. sa... Your Okay Honor. na yan, that's given. But please answer the questions because Senator Jinggoy is trying to establish yung credibility mo as a resource person or as a witness. Kaya please answer the questions properly. Thank you. Mr. Chairman, the point is, so as not to cause undue delay, kasi hanapin yung original, again, can the resource person kindly comment on the photocopy given by Senator Jinggoy, or yung copy niya, na photocopy, hindi original? Because that's what we've been doing all throughout this time anyway. So baka naman, unless malabo po kung malabo, kuha tayo naman sa maliwanag na kopya. Mr. Chairman, Your Honor, mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento. Dahil ito po ay nagtutukoy doon sa akin. Paano ngayon kung tanungin naman tayo ng aking mga kasamahan na pwede niyo mabigyan ng hard copy, yung nakakalat ngayon sa social media na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PIDEA Leaks. Kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce. Ikaw hindi ka makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. Damor hindi makaproduce. Maharlika. Siya nagpakalat niyan. Wala siya dito sa Pilipinas. Paano ngayon kung hanapan tayo ng record? And I have already, as I have said, I have already ruled and have given my opinion on that particular document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng Xerox copy. So, ganoon na rin ang nangyari sa papilis ni Senator Jinggoy. Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin due process. Katulad po yan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero Your Honor, hindi ako naka-avail o naka-attend man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly ay gawa ko at sinubmit ko, Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko rin malaman at ma-examine kung ano itong nakalagay dun sa dokumento mismo. Sapagkat yung pre-ops at saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po, nung pinakita nyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinanong nyo ko dun sa memorandum na inisyu ng March 10, 2012, ito po ay aking kinilala sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandoon po ako sa PIDEA. Yun po, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, itong hawak kong PDS, it is already certified photocopy. Sinertify ito ng PIDEA. So I don't think we still need to have the original copy we submitted Again, before this committee. With the permission of Senator Jinggoy, Mr. Yes. Morales, pakiusap na po. 3 hearing na po tayo, di ba? Ulitin ko litrato lang ng Xerox itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po mapagbigyan nyo naman si Senator Jinggoy. Actual na Xerox to, na certified copy pa na pwede nyong makita. Yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Litrato lang nga po So pagbigyan nyo na po para maka-andar na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot Madali naman sagutin. Your Honor, Mr. Chairman, yun pong sinasabi ninyo na hindi ko ma-produce yung original. Talaga pong hindi ko po ma-produce. Hindi po yun yung tanong, Ginoong Chairman. Can the witness kindly just address what is being asked? Pakinggan mo lang husto yung... Malayo lagi sinasagot dito, Mr. Huwag kang Chair. lumihis sa tanong. Please. Ang akin po ay, pagbibigyan niyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipat na siya sa ibang... Your Honor, hindi po. Your Honor, hindi po siya katanggap-tanggap na ipresenta sa akin, Your Honor, sapagkat ito, hindi ko po siya makikilala na gawa ng ito ay Xerox copy, Your Honor.
Mr. Chair, certified photocopy na ito ng PIDEA. So, PDEA, if that is certified true copy, meron kayong true copy doon sa files ninyo. If that is certified by you as a true copy, so it should be a true copy from an original document. Excuse me, Your Honor. A certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas magaling si yung tokayo ko, si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a copy on file. That's why my point is, it's unreasonable to be asking for the original because quite frankly, at least for purposes of the court, lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo, na yung certified true copy, parang original na rin po yan. Yes. Hindi na kailangan pagdebatihan po yan. I don't disagree. I don't disagree Sagutin na lang with po kung ayaw niyong sagutin. Lipat si Senator Jinggoy sa ibang tanong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is, kinonfirm ko lang sa kanila na mayroong true copy yan dahil certified true copy man. Alangan naman hindi nyo certify kung walang totoong true copy yan. Di ba? So meron kayo sa copy nyo dyan na original document. So sino nag-certify? O since certified mo, totoong kopya yan. So Mr. Morales, certified ng PDEA na totoong kopya yung dokumento na yan, coming from their files. Okay, I will give it to him, Mr. President, for him to examine. Buti nga kami, may Xerox, ikaw wala eh.